Tahimik ang gabi. Tanging tiktak ng orasan at mahinang tunog ng bentilador ang maririnig sa maliit na bahay ni Aniza. Sa kama, mahimbing na natutulog si Razel. 6 na taong gulang. Payat, maputla, at may tubo ng oxygen sa ilong. Ang bawat paghinga nito ay parang laban sa mundo. Sa tabi niya, nakaupo si Aniza. Hawak ang maliit na rosaryo. Binubulong ang parehong dasal gabi-gabi. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas ng anak ko. Kahit ako na lang po ang mapagod. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang bumukas ang pinto. Marahas. "Anisa!" Sigaw ni Bernard. Lasing, amoy alak, at halos matumba sa pagkahilo. Agad siyang napatingin, nanginginig, at tinakpan ang tenga ni Razel. Huwag kang maingay. Tulog si Razel. Pakiusap niya. Ngunit tila walang naririnig itong si Bernard. "Anong oras na?" Pasigaw niyang tanong habang hinahagi sa sahig ang bote ng gin. "Bakit ang gastos-gastos mo? Saan mo dinadala ang pera ko, ha?" Umiling si Aniza. Nagmamadaling tumayo. Bernard, hindi ako lumalabas ng bahay. Yung gamot ni Razel, yun ang binili ko. Ngumisi si Bernard. Mapanlait. "Gamot? O baka naman gamot ng anak mo sa ibang lalaki?" Tumilim ang mukha ni Aniza. Ano bang sinasabi mo? Anak mo si Razel. Biglang hinagis ni Bernard ang upuan at lumapit sa kanya. "Huwag mo nga akong pinaglololoko, Aniza. Akala mo hindi ko alam. May tumatawag sa'yo minsan. Lalaki ang boses. Baka si Chino yon." Tumulo ang luha ni Aniza. Si Chino? Matagal nang tapos yun, Bernard. Ikaw ang pinili ko. Tandaan mo. Pero bago pa siya makapagpaliwanag pa, tumama na ang kamao ni Bernard sa pisngi niya. "Huwag kang sumasagot-sagot sa akin, ha?" Nahulog siya sa sahig. Hawak ang mukha. Pilit na hindi umiiyak. Sa loob ng kwarto, gumalaw si Razel. Mama? Mahinang tawag ng bata. Agad siyang gumapang papalapit dito, kahit nanginginig, at pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Wala to, anak. Matulog ka lang, ha? Mama's okay. Ngunit hindi siya okay. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya nakakulong siya sa impyerno na tinawag niyang tahanan. Nang makatulog si Bernard sa sofa, dahan-dahan siyang tumayo. Pagkatapos ay tumingin sa salamin. Doon niya nakita ang pasa sa kanyang pisngi. Kulay ube, nangingintab sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Hanggang kailan? Mahina niyang tanong sa sarili. Ngunit pagtingin niya kay Razel, nakita niya ang mahinang paghinga nito. At pagkatapos ay muling sumiklab ang kanyang determinasyon. Hanggang kaya ko. Anak, kakayanin ko. Sa labas ng bahay, sa dilim ng kalsada, may isang lalaking nakatayo sa lilim ng poste. Tahimik, nakatingin sa bintana nila. Ito ay walang iba kung hindi si Chino. Sa kanyang mga mata, may halong awa at galit. Alam niyang merong mali. Alam niyang may nangyayaring hindi dapat. At sa gabing iyon, nagsimula siyang magbantay. Madaling araw pa lamang, gising na si Aniza. Tahimik siyang naglalaban ng mga damit ni Razel habang sinisilip ito sa kwarto. Mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang anak. Payapa ang mukha, pero halatang pagod sa gamutan. Sa bawat paghinga ni Razel, tila naririnig ni Aniza ang pintig ng puso nitong mahina at mabilis. Konting tiis na lang, anak. Pulong niya habang pinipiga ang basang labahin. Pag nakaipon si Mama, mapapatignan ka na ulit sa ospital. Sa mesa,
May 2 perasong tinapay at kalahating tasa ng kape. Yun lang ang almusal niya. Hindi siya nagrereklamo. Sanay na siyang unahin ng kanyang anak. Sa tabi ng kalan, nakapatong ang maliit na lalagyan ng pera. 300 na lang. Habang nag-aayos siya ng gamot na Razel, napansin niyang nagising ito. Mama! Mahinang tawag ng bata. Ngumiti siya, kahit pagod na pagod. Good morning, anak. Gusto mo bang kumain ng sopas? Gusto ko po, Mama. Tinulungan niyang maupo si Russell at marahang pinainom ng gamot. Habang pinapakain niya ito, biglang may marahas na kalabog mula sa labas. Si Bernard na naman. Kakarating lang mula sa trabaho. Lasing ulit ito. Agad niyang itinago ang takot sa likod ng ngiti. Ngumisi si Bernard. Nanginginig ang kamay habang hinuubad ang sapatos. Ang aga mo atang magising ngayon ha. Akala mo siguro ako tong tamad no? Umiling si Aniza. Hindi, Bernard. Nag-aalaga lang ako. Hindi pa siya natatapos ay inagaw na ni Bernard ang tasa ng kape at itinapon sa lababo. Walang hiya. Puro kalaga. Kailan mo naman ako halagaan ha? Nanahimik si Aniza. Marahang nilapitan si Russell na ngayon ay tahimik na umiiyak. Mama, huwag na po kayong mag-away. Ngunit sa halip na makinig, lumabas si Bernard ng bahay. Bitbit ang bote ng alak. Nang makaalis ulit ito, niyakap ni Aniza ang anak. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi naman talaga masama si papa mo. Pero sa loob-loob niya, alam niyang kasinunghalingan iyon. Sinusubukan lang niyang protektahan ang murang isipan ni Russell. Pagkalipas ng ilang oras, pumunta si Aniza sa sari-sari store upang bumili ng gatas. Habang bitbit ang plastik ng gamot at tinapay, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa may waiting shed. Ito ay si Gino. Hindi kaagad siya nakilala ni Aniza. Payat na ito, medyo balbasin, pero pamilyar pa rin ang mga mata. Dagdag po ang kanilang paningin. Parang huminto ang oras. Aniza? Mahinang sabi ni Gino. Halos pabulong. Natigilan siya at natakot. Gino? Ikaw pa yan? Tumango si Gino. Pasensya ka na. Hindi ako lalapit kung hindi ko lang nakita kanina. May mga pasaka. Agad siyang umiwas ng tingin. Wala to. Nahulog lang ako. Ngunit sa tono ng boses niya, halata ang sakit na itinatago. Kung kailangan mo ng tulong. Hindi na, Gino. Putol ni Aniza. Ayokong lumala pa ang gulo. Bitbit ang plastik. Mabilis siyang naglakad papalayo. Habang pinagmamasdan ni Gino ang papalayong si Aniza, napakuyom siya ng kamao. Alam niyang may nangyayaring mali. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. At mula sa araw na yon, sinimulan niyang bantayan muli ang babaeng matagal na niyang minahal. Tahimik sa malayo, pero handang lumapit sa oras ng panganib. Mainit ang araw ng sumunod na linggo. Habang naglalakad si Aniza sa palengke, bitbit ang eco bag na puno ng gamot. Biglang sumakit ang dibdib niya. Hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa takot. Naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Nilingon niya ang paligid, pero wala namang kakaiba. Marami lang tao. Maraming ingay. Kaya't nagpatuloy siya sa paglalakad pauwi. Sa kabilang kalsada, nakamasid si Gino. Tahimik, nakasuot ng simpleng sombrero. Hindi niya gustong takutin si Aniza. Ngunit hindi rin siya mapakali sa tuwing maiisip niyang maaaring saktan na naman ito ni Bernard. Alam niyang delikado ang ginagawa niya, pero mas delikado ang manahimik na lamang. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Aniza, muli niyang inabutang lasing si Bernard. Nakaupo ito sa sala. Hawak ang bote ng gin. Nakabukas ang TV, pero walang tunog. Bakit ang tagal mo ha? Malamig na tanong nito.
Ang haba kasi ng pila sa butika, Bernard. Naghintay ako ng reseta. Reseta? Umirap si Bernard at tumayo. O baka may ibang dahilan ka ha? Sino yung lalaking nakita kong tumingin sa'yo kahapon? Nagtaka si Anisa. Anong sinasabi mo? Huwag mo akong pinaglololoko ha. Nakita kita sa tapat ng tindahan. May nakatitig sa'yo. Akala mo hindi ko alam ha? Hindi siya sumagot. Alam niyang kahit anong sabihin niya, mali pa rin ito sa mga mata ng lasing na asawa. Kung ayaw mong mapahamak, Anisa, sabi ni Bernard. Hawak na nito ang braso niya na madiin. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Napasigaw si Anisa sa sakit, ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig nang marinig ang boses ng anak. Mama? Tawag ni Russell mula sa kwarto. Ano pong nangyayari? Wala anak, matulog ka na. Pilit niyang sagot habang umiiyak. Pagkatapos ng ilang minuto, bumagsak si Bernard sa sofa. Tulog, lasing, at walang malay. Tahimik na umiyak si Anisa, habang maraang hinahaplos ang pasa sa braso. Sa labas ng bahay, nakasilip si Gino mula sa hindi kalayuan. Sa kanyang mga mata, makikita ang galit at awa. Hindi niya napigilang kuhanan ng litrato ang mga nangyari. Hindi dahil gusto niyang manira, kung hindi dahil gusto niyang may ebidensya. Kinabukasan, nakita ni Gino si Anisa sa grocery store. Bit-bit nito si Russell. Payat at maputla ngunit nakangiti habang may hawak na maliit na laruan. Nang magtagpo muli ang kanilang mga mata, nagulat si Anisa. Gino, bakit ka pa nandito? Dumaan lang ako, sagot niya. Kamusta na si Russell? Ngumiti si Anisa ng pilit. Ayan, masigla pa rin kahit mahina. Tumango si Gino. Kung kailangan mo ng tulong, kahit anong tulong, nandito lang ako para sa inyo. Hindi sumagot si Anisa. Alam niyang delikado kung may makakakita sa kanila. Lalo na si Bernard. Ngunit sa puso niya, may kakaibang kapayapaan. Parang may sandigan siyang handang sumalo sakaling tuluyan siyang bumagsak. Pag-uwi niya ng gabing iyon, tumingin siya sa anak niyang natutulog. May mga taong tumarating sa buhay natin, Russell. Mahina niyang bulong. Hindi para kulungin tayo, kung hindi para tulungan tayong bumangon. At sa labas ng kanilang bahay, si Gino ay patuloy pa ring nagbabantay. Tahimik, ngunit handang ipaglaban ng babae at batang mahal niya, kahit pakapalit ang sariling kaligtasan. Makalipas ang ilang linggo, halos araw-araw nang umiinom si Bernard. Tuwing gabi, maaga itong umuwi, pero hindi para kumain o kumastahin ang anak, kung hindi para ubusin ang laman ng bote. Ang dating masipag at responsableng ama, ngayon unti-unting nalulunod sa alak, galit, at paninisi. Nang gabing iyon, tahimik lamang si Anisa habang nililinis ang mesa. Si Russell naman ay nakaupo sa gilid ng kama, nagdodrawing ng araw at pamilya. May 3 tao. Magkahawak kamay habang nakangiti. Mama, tignan mo po. Masiglang sabi ni Russell. Tayo po ito. Pero bakit kaya si Papa laging malungkot? Napangiti si Anisa. Kasi pagod ang papa mo, anak. Sana wag siyang magalit sa'yo. Sagot ng bata, inosente ngunit totoo. Hindi siya nakasagot, napalunok lamang siya, at itinago ang lungkot sa likod ng ngiti. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Bernard. Lasing na naman at may dalang bote ng gin at yosi. Anisa! Sigaw niya. Bakit walang ulam? Ano tong sinigang na puro sabaw ha? Wala pa akong kita, Bernard. Wala na ring bigas. Mahinawan niyang sagot. Ngumisi si Bernard. Mapanlait. Yan na naman tayo eh. Wala kang silbi. Kung hindi dahil sa anak natin, matagal na kitang pinalayas. Napasinghap si Anisa sa sakit ng salita. Pero mas masakit pa ang makita niyang
Lumapit si Bernard kay Russell. Hawak ang bote ng alak. Ito ang dahilan kung bakit ako nalulunod dito eh. Sigaw ni Bernard. Itinuro ang bata. Kailangan ko na ng pera para sa kanya. Pero sino bang gumagawa ng paraan? Iba ako. Tumayo si Anisa. Lumapit habang nanginginig. Bernard, huwag mo siyang idamay. Bata yan. Huwag mo nga akong sinasagot-sagot dyan. Sigaw ni Bernard habang itinutulak si Anisa papalayo. Nahulog siya sa sahig. Nasamid sa pag-iyak. Si Russell naman ay napahawak sa dibdib. Hingal na hingal. Ma, Mama, masakit po. Agad siyang bumangon at niyakap ang anak. Tama na, Bernard. Tama na. Maawa ka naman sa anak mo. Pero si Bernard ay lumapit pa. Galit na galit. Wala akong awa sa mga sinunghaling. Kinuha niya ang bote ng alak at akmang ibabato kay Anisa. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tinig ang narinig nila mula sa labas. Itigil mo yan, Bernard! Napatigil si Bernard. Sa may pinto, nakatayo si Gino. Basang-basa ng ulan. Hawak ang cellphone. Umiilaw sa video mode. May ebidensya ako ng mga ginagawa mo. Isang tawag lang sa pulis. Tapos ka na. Napatulala si Bernard. Anong ginagawa mo rito ha? Wala kang karapatang manghimasok. May karapatan akong tumulong sa taong sinasaktan mo. Sigaw ni Gino. Puno ng galit. Habang nag-aaway ang dalawang lalaki, mabilis na niyakap ni Anisa si Russell at itinakbo ito sa kwarto. Sa labas, umaalingaw ang basag na bote, mga sigaw at patak ng ulan sa mayero. Nang humupa ang ingay, nakita ni Anisa si Gino. May sugat sa braso, ngunit nakatayo pa rin. Pinigilan niyang tuluyang saktan ni Bernard ang sarili niyang pamilya. Sa gabing iyon, habang natutulog si Russell, lumapit si Anisa kay Gino. Salamat ha. May hina niyang sabi. Nanginginig pa rin ang boses. Kung hindi ka dumating, baka kung ano na ang nangyari sa amin. Tumango si Gino. Tahimik. Hindi mo na kailangang tiisin to, Anisa. May mga taong tutulong sa'yo. Sa labas ng bahay, umuulan pa rin. Tila nililinis ng langit ang dumi ng gabi. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Anisa na baka nga may liwanag pa sa dulo ng lahat. Sumapit ang umaga. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa basag na bintana. Sa sala, natutulog si Bernard. Basang-basa pa ng ulan at amoy alak. Sa tabi niya ay ang bote ng gin. Kalahating laman. Nakatumba. Tahimik si Anisa. Hawak ang maliit na bag na may laman lang ng ilang damit, reseta, at perang ipon mula sa mga tinabing sukli. Sa kwarto, mahimbing na natutulog si Russell. Payat ngunit payapa ang mukha. Lumapit si Gino. Marahang bumulong. Sigurado ka na ba? Pwedeng mapanganib to kapag nagising siya. Tumango si Anisa. Mas mapanganib kung mananatili pa kami rito. Yun ang unang pagkakataon na narinig ni Gino ang boses ni Anisa na may halong tapang. Wala na ang takot sa tono nito. Tanging pag-asa na lamang para sa anak. Habang inaalalayan siya ni Gino papalabas ng bahay, hindi maiwasan ni Anisa na tumingin muli sa loob. Ang tahanang dati puno ng pangarap, ngayon ay tahanan ng takot. Tahimik niyang ibinulong. Salamat sa lahat, pero hanggang dito na lang. Dinala sila ni Gino sa isang ligtas na bahay. Isang silid sa compound ng kaibigan niyang social worker, si Aling Dory. Dito muna kayo pansamantala, sabi ni Aling Dory. Mabait ang boses. Huwag kang mag-alala ha. Ligtas ka rito. May mga kakilala ako sa barangay. Tutulungan ka namin. Nang makapasok sa silid, biglang bumuhos ang luha ni Anisa. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa ginhawang matagal nang nawala. Tinignan niya si Russell. Nagising na at nakangiti. Mama, ang ganda ng amoy dito, sabi ng bata.
Wala na si Papa? Sandaling napatahimik si Aniza. Pagkatapos ay yumuko. Wala muna anak, pero safe tayo ngayon. Mula noon, unti-unti niyang binuo ang kanyang sarili. Sa tulong ni Gino at ni Aling Dory, natutunan niyang magtrabaho online. Data entry at maliit na racket sa cellphone habang inaalagaan si Russell. Tuwing gabi, humihinga siya ng malalim habang pinagmamasdan ng anak na mas gumaan ang pakiramdam araw-araw. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit, lumapit si Gino. Aniza, may kopya na ako ng mga video. Yung mga nakuha kong footage mula nung gabing sinaktan ka ni Bernard. Pwede natin gamitin iyon para makakuha ng restraining order. Natigilan siya, pero matatag ang sagot. Gino. Panahon na siguro. Hindi niya gustong gumanti. Ang gusto lang niya ay katarungan at kalayaan. Hindi niya na kailangang itago ang mga pasa. Hindi niya na kailangang ngumiti para lamang matakpan ang sakit. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, humarap siya sa salamin at hindi umiwas. Nakakita siya ng babaeng matapang. Nakakita siya ng ina na handang ipaglaban ng anak kahit mag-isa lang. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng barangay. Hawak ang mga ebidensya, kasama sina Gino at Aling Dory. Hindi ko na po kayang manahimik, sabi niya sa harap ng opisyal. Hindi na para sa akin. Para sa anak ko na lang. Gusto kong mabuhay siya sa mundong walang takot at malaya. At sa sandaling iyon, nagsimula na talaga ang pagbangon ni Aniza. Mula sa durog na puso, patungo sa bagong simula. Umaga ng Lunes. Maaga pa lamang ay gising na si Aniza. Nakaayos, pitpit ang envelope na naglalaman ng ebidensya. Mga litrato, video, at mga salaysay ni Gino at Aling Dory. Kahit nanginginig ang kamay niya, matatag ang loob niya. Ngayon ang araw ng pagharap niya sa women's desk ng barangay upang magsampa ng reklamo laban kay Bernard. Kasama niya si Gino at Aling Dory. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Mga gabi ng pananakit, mga araw ng pagluwa sa katahimikan. Ngunit sa bawat paghinga, naroon ang tinig ng anak. Mama, gusto ko na pong gumaling. Gusto ko pong masaya ka na. Yun ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagdating sa opisina, tinanong siya ng pulis na babae. Ikaw ba si Aniza? Aniza Llamas? Ikaw yung magsasampa ng kaso? Tumango siya. Opo, gusto ko na pong matapos yung takot namin. Isa-isa niyang inilabas ang mga ebidensya. Mga video ni Gino ng gabing muntika na silang masaktan. Mga larawan ng pasa sa braso at mukha. At ang medical report ni Russell. Tahimik ang buong opisina habang pinapanood ang mga iyon. Pagkatapos, marahang sabi ng opisyal, Huwag kang mag-alala, Aniza. Sa wakas, maririnig ka na ng batas. Lumipas ang ilang araw. Inaresto si Bernard matapos isampang kaso. Puno ng sigawan at kaguluhan ng umagang iyon. Umahagulgol siya habang sinasakay sa mobil. Ano? Ako pa ang masama? Ako ang nagtatrabaho para sa kanila. Sigaw ni Bernard habang kinakalitkad ng mga pulis. Sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ni Alisa ang eksena. Walang galit sa mga mata niya. Tanging pagod at awa. Hindi ko ginustong mapunta ka rito, may hina niyang sabi habang pinagmamasdan ito. Pero kailangan kong protektahan ang anak natin. Lumapit si Gino. Marahang pinatong ang kamay sa balikat niya. Tapos na, Aniza. Wala ka nang kailangang katakutan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay nila. Si Russell ay mas gumaan ang pakiramdam. Mas madalas na siyang ngumiti. Masigla kahit mahina pa rin ang katawan. Si Aniza naman ay nagpatuloy sa online work at tumulong rin kay Aling Dory bilang volunteer sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Minsan, habang nag-aayos ng mga papel sa barangay,
Nilapitan siya ng isang ginang na umiiyak. May pasa sa mukha. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabing, Hindi mo kailangang manahimik. Hindi mo kailangang tiisin para sabihing mabuting asawa ka. Ang lakas mo, hindi dahil sa nakayanan mo ang sakit, kung hindi dahil sa pinili mong lumaban. Sa gabing iyon, habang natutulog si Russell, lumabas siya ng bahay at tumingin sa langit. Tahimik, maliwanag ang buwan, at malamig ang hangin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Ngayon, wala nang lason sa bote. Wala nang sigaw sa gabi. Tanging ang himig ng pag-asa at katahimikan ng kasama niya. At habang nakatingala sa bituin, alam niyang hindi lamang siya bastang nakaligtas. Siya'y muling isinilang. Lumipas ang mga taon mula nang makulong si Bernard. Tahimik na ang mga gabi. Wala nang sigaw. Wala nang amoy ng alak. Wala nang takot. Sa halip, ang maririnig sa munting bahay ni na Aniza ay tawa ng bata at kaluskos ng mga papel na ginuguhitan ni Russell. Malaki na siya ngayon, 9 na taong kulang na. Masigla, at kamakailan lang ay naoperahan na sa puso sa tulong ng mga donasyong pinangunahan ni Gino at Aling Dory. Sa bawat paghinga ni Russell, tila may bagong simula ring isinisilang sa puso ni Aniza. Isang umaga, habang nagluluto ng sinangag, narinig niya ang tinig ng anak. Mama, si Tito Gino po dumating. Pagkaharap niya, naroon si Gino sa pintuan. May bitbit na bulaklak at maliit na kahon ng laruan. Good morning, bati nito. May ngiti sa labi. Naisip kong dumaan, may dala akong pasalubong para sa mag-ina kong paborito. Ngumiti si Aniza. Mahina pero totoo. Salamat, Gino ha. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Hindi ito abala, sagot ni Gino. Sa ito sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Habang kumakain sila, masigla si Russell. Nagkikwento patungkol sa eskwela. Mama, Tito Gino, sa play namin sa school, ako po yung araw. Sabi ni teacher, maliwanag daw ang ngiti ko. Natawa si Gino. Bagay sa'yo, Russell. Kasi kahit noong may sakit ka pa, palagi kang liwanag ni mama mo. Pagkatapos kumain, lumabas silang tatlo sa bakuran. Tahimik silang naupo sa ilalim ng puno ng mangga. Pinagmamasdan ng unti-unting pagsikat ng araw. Ang langit ay kulay ginto, ang hangin ay malamig, at ang paligid ay puno ng mga bagong simula. Mama, Tanong na Russell. bakit po kayo laging nakatingin sa langit? Ngumiti si Aniza. Kasi anak, tuwing nakikita ko ang araw, naaalala ko na kahit kaano kadilim ang gabi, sisikat pa rin yan katulad natin. Tahimik lang si Gino. Pinagmamasdan silang mag-ina. Hindi niya kailanman sinubukang palitan si Bernard sa buhay ni Russell. Ngunit sa bawat araw na kasama nila, alam niyang unti-unti siyang nagiging sandigan nila. Sa mga mata ni Aniza, makikita ang kapayapaang matagal nang ninakaw sa kanya. Hindi man sila bumalik sa dating pag-ibig, may bagong klase ng pagmamahal sa pagitan nila. Marangal, tahimik, at totoo. Kinagabihan, habang pinapatulog si Russell, nilapitan ni Aniza si Gino. Maraming salamat, Gino ha. Kung wala ka, baka hanggang ngayon, nasa dilim pa rin kami. Umiling si Gino. Hindi ako nagligtas sa inyo. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Aniza. At pati sa iyong anak. Ako lang ang tumulong na makita mo ang daan papalabas. Napangiti si Aniza. Tumulo ang luha. Pero ngayon ay luha na ng pasasalamat. Hindi ng takot. Tumingin siya sa langit, kung saan kumikislap ang mga bituin. Salamat po, Diyos. Bulong niya. Salamat at pinili kong lumaban at pinalakas niyo po ako. At sa labas ng bintana, dumungaw ang unang liwanag ng umaga. Sa likod ng pagsikat ng araw, naroon si Aniza. Malaya, matatag, at muling naniniwala sa pag-ibig at kabutihan.
Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi hadlang ang takot, kahirapan o pang-aabuso para sa isang ina o taong gustong mabuhay ng marangal. Ang lakas ay hindi nasusukat sa tibay ng katawan, kung hindi sa tapang ng pusong muling bumangon. At ang tunay na pag-ibig, hindi ito nananakit, kung hindi nagpapalaya at tunay na nagmamahal. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.